Gusto mo bang magpatayo ng mga nauusong loft house ngayon? Tapos half concrete, half metal cladding pa. Ano-ano ang dapat mong malaman ukol dito? Paano mas makakatipid sa pagtatayo nito? Kung interesado ka dito, panoorin mo ang videong ito. Hi sa mga bago pa nga pala dito. Ako nga pala ang iyong Kuya Architect at ang channel na ito ay puno ng videos all about important details and info all about house design and construction. So kung nagpapagawa ka ng bahay, nagre-renovate or nagre-repair nito, best to subscribe para mas mapanood mo ang ating mga videos at ma-update ka sa ating mga bagong contents. So sa video natin ngayon, ipapakita ko ang isang sample design ng isang loft house. Ano ang maaaring maging typical layout nito, ano ang mga ideal heights at iba pang important details, gaya ng exterior and interior materials, furniture layout, and light and ventilation sa design ng bahay na ito. So, kung ready ka na, tara! Half concrete, half metal cladding, loft house sample design. Before tayo pumunta sa ating main topic, meron na tayong previously ginawang video all about a house design na single story or bungalow gawa sa half concrete at metal cladding din. So, pwede mo itong panoorin later pagkatapos mo panoorin ang ating video ngayon. Links on the description at comment below. So first, ano nga ba ang isang loft house? So sa ating context ngayon, ang loft house ay isang tipo ng bahay na usually mas makitid at commonly merong dalawang levels. Where the upper sleeping area or yung loft ay more or less kalahati ng floor area ng ground floor. So para itong mezzanine, resulting sa isang high ceiling sa one part opposite the sleeping area. At under the sleeping area, kadalasan nandoon yung utility areas. Generally, consider ito as mas affordable option para sa bahay dahil mas maliit ang floor area nito. Now, let's talk about the layout ng ating sample design na bahay. This house has 8 by 4 meters na dimension ng kanyang building footprint. Pahaba siya at yung frontage is yung mas maikling side. So, nasa 32 square meter yung kanyang building footprint. But meron pa itong porch area sa harap, so mas mahaba-haba pa yung dimension sa gilid. At pwede rin namang i-extend doon sa likod for like dirty kitchen and other utility na space. So, unahin natin ang ground floor. Again, ang una mong pasok dito ay ang ating porch area. Then, upon entering sa main house, ay diretso ka sa living na space. Meron itong sofa area, katabi ng hagdan dito sa gilid, at opposite nito ay kanyang TV wall. So, nandito yung main door, tsaka nandito naman sa kabilang side yung ating stairs. Yung stairs pala natin ay merong lapad na 90 centimeters or 0.9 meters. At meron itong handrail sa kanyang one side. Pwede mo itong palagyan ng handrail sa opposite side nito, pero ikaw na bahala doon. At underneath the stairs naman ay merong storage space which can be accessed sa isang maliit na door beside the sofa. At below sa landing ng stairs natin sa taas ay andoon yung ating ref. Opposite naman nito ay ang ating dining area. So dito sa ating living at saka sa dining area ay meron tayong high ceiling para mas maaliwalas. Now, sa bandang likod ng ating ground floor, baba ng ating loft area, nandun yung mga utility spaces, ang ating bathroom at ang ating kitchen. Anyway, malapit sa ating dining area, naglagay tayo ng parang bar counter sa ating kitchen counter, kadugtong, para gawing parang prep area or pwede rin namang maging coffee area or bar area ang counter na ito. Gaya ng sinabi ko kanina, pwede mong i-extend yung kitchen, gawing parang dirty kitchen or utility kitchen yung likod ng ating main kitchen naman. So, straightforward lang yung layout natin sa ground floor. Again, yung ating main living area at saka dining area at saka yung stairs area ay merong high ceiling.
At ang baba ng ating loft, nandoon naman ang ating banyo at ang ating kusina. Now, let's go to the upper level. Ito na yung loft area. So, from the living area ay akyat tayo ng stair para punta tayo sa sleeping area or ang ating tulugan. So, ang ating main loft area ay merong 4.5 by 4 meters na dimension. So, parang half ito ng building footprint ng ating ground floor. So, typical lang naman yung layout. Meron tayong bed area, meron tayong closet area, at meron tayong study or table area. Anyway, naglagay tayo ng glass partition or parang yung wall sa ating loft area para ma-enclose natin yung area ngayon for air conditioning purpose. Common kasi for smaller na mga loft houses na walang partition yung loft area or hindi siya enclosed. But magkakaproblema ka nun kung gusto mo yung space mo lang o yung tulugan mo lang ang lalamig kasi malalaki rin yung magiging bill mo sa air conditioning kung yung buong bahay ang pinapalamig ng AC mo. Pwede namang hindi glass yung partition, pwede yung solid, yung piping board or yung gypsum board or plywood. Hindi masyadong mataas yung bill mo sa kuryente at meron ka ring extra privacy dahil ito. But ginawa kong glass yung partition para again kita pa rin yung view ng ating front na window, no? So mas papasok pa rin yung natural lighting dito, mas maaliwalas at makikita mo rin yung kung anong nangyayari sa baba kung naka-glass yung partition mo sa taas. At aside sa ating main sleeping area or yung loft natin, may nilagay din tayong parang platform or catwalk dito sa may gilid above sa ating TV wall sa baba para conveniently ma-open natin yung mga bintana dito sa gilid or dito sa side part ng ating upper area. Kasi nga 'di ba, hot air goes up. Pag na-open mo yung mga bintana dito sa upper level, lalabas yung mainit na hangin doon which will promote circulation ng natural ventilation sa bahay. Kaya may ginawa tayong platform para again mabuksan natin ang mga bintana sa upper area na ito. After natin ma-discuss ang layout ng bahay, pag-usapan naman natin ang general structural details naman ito. So, sa nakikita natin, ang lower part ay gawa sa konkreto. Buhos for the foundations, ating mga columns at ang ating beam. CHB or concrete hollow blocks naman para sa ating walls. Ang height ng ating ground floor from the natural ground line ay nasa 60 centimeters or 0.6 meters. Pwede pa itong mas mataas, especially kung bahain ang iyong area. At nasa 2.5 meters naman ang taas ng ating ground floor to the top of beam. Now, for the loft area, ito ay gawa from tubular flooring frames. At gagamitan natin ng piping board or mas kilala natin bilang hardiplex bilang floor boards nito. Same din dito sa platform na ilalagay natin sa gilid. Anyway, meron tayong ginawang video all about different flooring boards na pwede mong gamitin kung gagamit ka ng tubular framing para sa iyong floor sa taas. Andito yung piping board, phenolic boards, mga plastic boards at iba pang mga detalye. At may ginawa na rin tayong video all about mga magagaan or lightweight option for floor finishings. Gaya ng mga vinyl tiles, linoleum, mga SPC ng mga panels at iba pa. Pwede mong panoorin ang mga videong ito after this. At ang link again ay nasa description at comments below. Ngayon discuss naman natin yung ating framing sa ating upper floor. So the whole upper area na walls ay gagamitan natin ng mga metal studs as framing. Siyempre maglalagay tayo ng insulation sa pagitan nito at yung ating gagamitin na metal cladding or siding dito sa may labas. Para hindi maging mainit at mas less noise or meron tayong soundproofing din doon sa ating metal na pader. At piping board yung gagamitin natin pang double walling or yung sa loob na siding. Now sa roofing naman tayo, gagamit tayo ng shed type na design ng ating roof. Meaning nasa one side lang yung sloping o yung drain ng tubig. Pwede mong lagyan ng gutter yung one side or pwede na rin free flowing yung tubig ulan doon. Gagamit lang tayo ng rib type na roofing sheet since hindi naman yung talaga kita yung roof kasi nga naka-shed type lang yung ating design.
So pagkatapos natin i-discuss yung ating general structural design, punta naman tayo sa ating window design. So dahil nga medyo restrained tayo sa space, so needed natin ng mas maraming windows para mas maaliwalas yung loob. At dahil nga dito sa ating orientation na ating mga windows ay pwede na itong mas presko kasi cross-ventilated nga. So sa ground floor, sa harap ng ating bahay, so needed natin ng mas maraming windows para mas maaliwalas yung loob. Meron tayong combination window na ginamit. In the upper placement, meron tayong ginamit na jalousie type ng mga windows. Maganda kasi yung jalousie kasi mas presko at space saving pa yung kanyang bukas. Sa lower part or sa baba ng opening naman ay nandoon ang mga fixed na mga panels na glass. Ginawa nating fix yung baba or lower portion para hindi madaling pumasok yung mga alikabok or yung mga insekto dito. Ideal ang combination na ito, yung jalousie at fix, dahil mas madali itong lagyan ng window grills or kaya naman ng screen kasi nga flat lang yung combination na ito. Unlike sa mga casement na palabas yung bukas at yung mga owning. Now, ang mga bintana naman sa upper area. So sa front side ay puro fixed glass except yung sa last panel doon malapit sa may catwalk or platform kasi yun lang yung nabubuksan. Mahirap din kasi abutin yung mga panels dito sa may harapan kasi nga nasa mas mataas na position sila. So ito yung mga front panels na nandoon sa ating high ceiling area. Sa taas naman ng ating hagdan ay merong mga smaller na mga bintana na fixed red. Kasi nga, mas mataas ito, mahirap buksan. Kaya ginawa natin fix. So, liwanag lang ang papasok dito. Opposite naman ito sa may platform or sa may catwalk natin sa taas ng ating TV wall ay meron namang, again, tatlong mas maliliit na bintana which can be open kasi accessible na ito from our platform. So, itong mga bintana dito sa gilid sa may platform ay, again, promotes natural ventilation or circulation ng hangin sa loob kasi nga hot air goes up. So sa main sleeping area, andun typical na mga bintana gaya ng isang sliding window at yung isang owning window para mas madali, mas presko itong areang ito. Speaking of window, may ginawa na tayong video all about the pros and cons ng iba't ibang design ng mga bintana gaya ng sliding, owning, casement, at jalousie. So kung nalilito ka pa kung anong bintana ang gusto mo sa isang area or sa bahay mo, buting panoorin mo ang video ito. Links on the description at comments below. Now, after sa bintana, pag-usapan naman natin ang mga finishings nito. Una, yung exterior, yung lower part natin, since gawa sa concrete, pwede kang mag-apply ng waterproofing at ng skin coat para doon. Yung metal cladding or siding naman sa upper part ng ating bahay, pwede ka nang pumili ng kulay na yung gusto for that. Kasi nga, pre-painted na ito. So, pwede ka lang pumili ng kulay at hindi mo na alalahanin kung pinturahan pa. So, sa harap, yung ating porch area naman ay merong shed na gawa sa tubular bars naman yung kanyang frame. At meron siyang roofing sheet na gawa sa polycarbonate na solid type. Sa interior naman tayo, una tayo sa flooring dito sa ground floor. Pwede tayong gumamit ng mga square, porcelain or ceramic tiles na commonly may dimension na 50 by 50 or yung 60 by 60. If nagtitipid, pwede mong gawin polished concrete naman or epoxy na coating na flooring. But kung gusto mo ng pangmatagalan talaga, pumili ka ng ceramic or porcelain tiles. Sa itaas naman sa ating metal cladding na wall, ay again pwede natin gamitan ng picing board as interior na double walling. Tapos pwede nating lagyan ng skin coat yung board at pinturahan kung ano mang gusto nyong kulay. But dito puti lang yung ating pintura. Ating floor naman sa ating loft or sleeping area, sa ating platform, ay gagamit tayo ng mga lightweight na mga finishings. Pwedeng gumamit ng mga vinyl na plank type or yung mas mahabing vinyl tiles. Or pwede rin namang square. Basta yung vinyl tiles kasi na material ay mas magaan. At kung meron kang mas malaking budget, pwede mong gamitin yung SPC or stone plastic composite ng mga panel.
Mas mahal nga lang yon, pero mukha siyang kahoy at waterproof. But again, kung nagtitipid ka, pwede na yung vinyl, mga strip tiles. Now, sa ating ceiling ay ganun pa rin. Yung gamit natin sa general ceiling ay mga Piscine boards or Hardiplex. At yung sa kanyang mga accent naman doon sa ating cove lighted na part or yung sa gitna na part ng ating ceiling ay gagamitan natin ng PVC ceiling panels, wood design, para mas maganda yung effect. Kung mapapansin nyo, generally hindi tayo gumamit ng kahoy na material dito sa ating house design para maiwasan na rin natin yung infestation ng anay at mas safe sa sunog. At para sa mga gustong maglagay pa ng mga additional space, actually pwede tayo magkaroon ng extra shed dito sa ground floor for parking, o din naman kaya pwede mo rin i-extend yung likuran ulit para magkaroon ng dirty kitchen or laundry areas dito. So ayun ang ilang details ng pagpapagawa or sample design ng isang loft house, half concrete at half metal cladding. Sana nakatulong ang video ito. Kung may katanungan or opinion regarding sa ating topic ngayon, isulat lang ito sa ating comments below. Huwag rin kalimutang panoorin ang mga related videos para dagdag kaalaman sa ating topic ngayon. At kindly leave a like, share, at kung hindi pa, please do subscribe. Salamat sa panonood. Ito yung Kuya Architect. Deserve mo ang maayos at magandang bahay.